that's bad. Oh Lord. Is it broke? Nagsimula noong 1878, isang Amerikanong sharpshooter na nagngangalang Sean Lafferty, na kilala bilang Montana Kid, ay nakatali sa kanyang kabayo. Tinulungan siyang bumaba ng isang batang babaeng Chinese na nagngangalang Adele. Nang tanungin ni Sean kung nasaan siya, sinabi sa kanya ni Adele na nakarating siya sa isang maliit na bayan sa paanan ng Canadian Rockies, isang tahimik na lugar na malayo sa karahasan ng hangganan ng Amerika. Sa bayang ito, walang kahulugan ang kanyang baril. Dahil ubos na ang mga bala, nagtungo si Sean sa isang tindahan para sa mga bala. Isang matandang lalaki na nagngangalang Jimmy ang sumalubong sa kanya ng isang tasa ng tsaa, at hindi nagtagal, ibinigay ng may-ari ng tindahan na si Claude kay Sean ang mga bala na gusto niya. Nagprotesta si Jimmy dahil hindi nagbabayad si Sean, ngunit iginiit ni Claude na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Pagod sa away, ipinakita ni Sean ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagbaril sa tasa mula sa kamay ni Jimmy, pagkatapos ay naglagay ng isa pang baril na malinis sa pamamagitan ng isang larawan sa likod ni Claude. Nang umalis si Sean sa shop, nakita niyang nawawala ang kanyang kabayo. Sa mga panday, nakita niya ang kanyang kabayo kasama si Jack Smith at agad siyang inakusahan ng pagnanakaw, tinutok ang pistol sa kanyang ulo. Si Jack ay nanatiling kalmado, ipinaliwanag na siya ay nag-aayos lamang ng sirang sapatos ng kabayo. Tumangging makinig si Sean, ngunit binuhat lang siya ni Jack at inihagis sa labas. Napahiya, hinamon ni Sean si Jack sa isang tunggalian, ngunit hindi siya pinansin ni Jack. Pumasok ang isang babae na nagngangalang Jane Taylor, sinabi kay Sean na sinusubukan lamang ni Jack na tumulong. Bago pa makapagtalo si Sean ay bigla na lang siyang nataman ng putok ng baril sa likod. Nang magkamalay siya, nalaman ni Sean na isang doktor na nagngangalang Angus ang nagtanggal ng mga fragment ng bala sa kanya. Nagpasalamat si Sean sa kanya, kahit naiirita siya na nasira ang kanyang pantalon sa pangyayari. Bumalik siya sa tindahan ni Claude para sa isang kapalit, ngunit ipinaliwanag ni Claude na kailangang mag-order ng bagong pantalon. Habang papalabas si Sean ay hinarang siya ng tatlong lalaki. Excited sila sa nalalapit niyang tunggalian kay Jack. Sabik na masaksihan ang isang pambihirang palabas na kinasasangkutan ng batang Montana. Ang problema ay walang armas si Jack. Pagkatapos ay nagmungkahi si Jane ng solusyon. Inalok niya ang kanyang sirang pistol kay Jack, ngunit kung pumayag lang si Sean na ayusin ito at gumawa din ng windmill sa kanyang sakahan. Tinanggap ni Sean ang alok, na naging dahilan upang manatili siya sa tahanan ni Jane. Kinabukasan, sinimulan niyang ayusin ang pistola ni Jane at tinulungan itong kumuha ng tubig. Sa paglipas ng tanghalian, binuksan niya ang tungkol sa kanyang nakaraan, inamin na siya ay naging isang wanted na tao matapos pumatay ng 11 tao sa buong kanluran ng Estados Unidos. Nang maglaon, pumunta si Sean sa bayan at nakilala si Adele at ang kanyang lolo. Nag-alok sila na bigyan siya ng mga bagong damit. At habang sinusundan sila ni Sean, napansin niya ang ilang Chinese refugee na nagkampo sa likod ng bayan. Ipinaliwanag ni Adele na sila ay mga manggagawa sa riles na binigyan ng tirahan at pagkain ng kanyang pamilya. Hindi lang ang lolo niya ang naghanda ng damit para kay Sean, nagset din siya ng espesyal na paliguan para makapaglabas si Sean. Nakatulog si Sean sa tub para lang nagising sa gulat ng aksidenteng nadulas si Adele sa likod ng kurtina. Habang siya ay tumatalon, dalawang babaeng kalapit na inchik ang nakakita sa kanya. Nang gabing iyon, dumalo sina Sean at Jane sa isang hapunan sa bahay ni Angus. Ang ilan sa mga tao sa bayan ay interesado sa nakaraan ni Sean at tinanong siya tungkol sa kanyang reputasyon bilang isang sharpshooter. Sinabi sa kanila ni Sean na nakapatay siya ng 11 lalaki, ngunit dahil lamang sa pinilit nila siyang makipagduel. Ipinaliwanag niya na ang bawat kamatayan ay isang gawa ng pagtatanggol sa sarili, wala nang iba pa. Ang iba naman ay namangha sa kwento habang si Sean naman ay nanatiling kalmado, nagsasalita na parang nakasanayan. Kinabukasan, inaayos ni Jane ang windmill nang madulas siya at muntik nang mahulog. Sinugod siya ni Sean, ngunit pareho silang natamba. Sa kanilang pagbabalik sa bayan, ibinunyag ni Jane ang kanyang nakaraan, ipinagtapat na naging malupit ang kanyang asawa at iniwan ang bukid. Inamin niya na binaril niya siya gamit ang sarili niyang pistol pagkatapos ng maraming taon ng pagmamaltrato. Nang hapong iyon, sumama si Sean sa isang pagtitipon sa bayan kung saan pinag-uusapan ng mga tao si Aristotle. Direktang hinarap siya ni Jack, na inakusahan si Sean ng pagtatangka na patayin siya sa pamamagitan ng paghamon sa kanya sa isang tunggalian, kahit na walang sandata si Jack. Ipinahayag ni Jack ang kanyang pagkamuhi sa mga gunman,
habang si Sean ay nagtalo na ang isang pistola ay isang kasangkapan lamang para sa pagtatanggol sa sarili. Ang mga mamamayan ng bayan ay nagsimulang makipagdebate sa isyu. Tumataas ang boses nila, nainis na lumabas si Sean at sinalubong si Corporal Kent. Tinanong ni Sean kung bakit parang nataranta ang mga tao sa tunggalian. Ipinaliwanag ni Kent na sa Canada, ang mga gun duel ay hindi naririnig at itinuturing na mga krimen, hindi katulad sa Estados Unidos. Alam ang tensyon sa pagitan ni Sean at Jack, hinimok ni Kent si Sean na talikuran ang ideya, nagbabala na ang pagdaan sa tunggalian ay ituring bilang tangkang pagpatay. Kasabay nito, isang grupo ng mga American bounty hunters ang tumawid sa Canada na makakakuha ng reward sa ulo ni Sean. Ang kanilang pinuno, si Ben Cutler, ay nagbanta sa mga Chinese refugee na ibunyag ang lokasyon ni Sean. Nang malaman niyang may isang babae na nakakita kay Sean noon, inutusan niya itong hulihin. Siya pala ang babaeng nakapunta sa bahay nila Adele noong araw na naliligo si Sean. Hindi nagtagal ay nakarating kay Sean ang balita ng pagtugis ni Cutler. Noong una, naisipan niyang umalis sa bayan upang protektahan ang iba, ngunit nang makita niya ang malungkot na ekspresyon ni Jane, tinalikuran niya ang ideya at piniling manatili sa tabi nito. Isang gabi, habang magkasama sila sa rooftop, inamin ni Jane na hindi niya pinatay ang kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa, na madalas lasing at abusado, ay biglang nawala at hindi na bumalik. Nang maglaon, nakatanggap siya ng balita na siya ay namatay. Maya-maya, dumalo sina Sean at Jane sa isang sayaw na pinangunahan ni Kent at ng kanyang mga tropa. Sumama sila sa mga taga-bayan sa sahig, nagtatawanan at nagsasaya sa gabi. Nag-iba ang mood ng map owner ng isang grupo ng mga sundalo si Sean at bugbugin siya, kahit wala siyang dalang pistol. Mabilis na pumasok si Kent, itinigil ang pag-atake, at pinaalalahanan ang mga sundalo na walang nilabag na batas si Sean. Isang sundalo ang tumutol, na sinasabing si Sean ay isang batang Montana, isang kilalang takas mula sa Estados Unidos. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ni Kent at iginiit na may karapatan siyang manatili sa Canada. Bumalik sa sayaw, napansin ni Sean ang pag-iinit ng mga tao sa kanya. Hindi lamang si Jane, na nagbigay sa kanya ng kanlungan, ngunit ang iba ay nagsimula ring tretuhin siya ng may paggalang. Lumapit sa kanya si Jack para magtanong tungkol sa progress ng pistol. Nag-alinlangan si Sean, hindi sigurado kung talagang gusto niyang mangyari ang tunggalian. Nang gabing iyon, nang umuwi sina Sean at Jane, nagbigay sila sa sandaling iyon at nagsalo sa isang matalik na gabi na magkasama. Magkasama, sa mga sumunod na araw, mas naging malapit si Sean sa mga tao sa bayan. Hindi na niya kailangang dalhin ang kanyang pistola sa isang kalmado at payapang lugar. Ang kanyang alitan kay Jack ay nawala rin. At tinulungan pa siya ni Jack na mahanap ang huling piraso na kailangan upang makumplito ang pag-aayos ng mga pistola. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ni Sean ang katotohanan. Alam niyang ang kanyang buhay bilang isang takas ay maaaring magdulot ng panganib kay Jane at sa bayang tumanggap sa kanya. Sa pag-iisip na ito, nagsimula siyang lumayo kay Jane, tinatanggihan ang kanyang mga imbitasyon na magpalipas ng gabi ng magkasama. Kinaumagahan, naghanda si Sean na umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Jane sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na hindi niya inayos ang windmill niya. Sa kanyang pagtataka, isiniwalat ni Sean na naayos na niya ito nang hindi niya alam. Nakiusap si Jane na manatili siya, ngunit ipinaliwanag ni Sean na hindi niya matatakasan ang kanyang nakaraan bilang isang gunfighter. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang lahat, inilatag ang kanyang kasaysayan at ang mga dahilan kung bakit niya kinuha ang baril. Sa pakikinig sa kanya, naunawaan ni Jane na si Sean ay hindi isang mamamatay tao na dala ng kasakiman o kalupitan. Siya ay isang tao na lumaban para sa hustisya at tumayo sa pagtatanggol sa mga inaapi. Nang hayag na ang kanyang nakaraan, bumalik si Sean sa bayan, handang harapin si Jack sa isang tunggalian. Nais ni Adele na manood, ngunit sinabi niya sa kanya na umuwi, hindi nais na makita niya ang karahasan. Inihagis niya kay Jack ang inayos na pistol ni Jane at sinabing gamitin niya ito. Nagtipon-tipon ang mga tao ng bayan sa plaza nang magsimula ang tunggalian. Tumaas ang tensyon ng unang nagpaputok si Sean, ngunit sinadyang sumable ang bala nito. Ito ang paraan niya para ay pakitang pagod na siya sa pagiging takas at gusto niyang tapusin ang lahat. Hinimok ni Sean si Jack na barilin siya, ngunit ipinahayag ni Jack na nakajam ang pistol. Nang suriin ito ni Sean, aksidenteng na-discharge ang baril, at tumama ang bala sa puwitan ni Jack. Mabilis na tinanggal ni Angus ang mga fragment ng bala,
at pagkatapos, sina Sean at Jack ay sumang-ayon na tawagan ito kahit na nakadama ng ginhawa si Jane na walang sino mang tao ang namatay. Ngunit ang sandali ay hindi tumagal. Nakita ni Sean si Cutler at ang kanyang mga bounty hunters na papasok sa bayan, na handang hulihin siya. Dahil sa dami, hinarap ni Sean ang isang mabangis na laban habang hinimok siya ni Jane na tumakas. Samantala, si Cutler at ang kanyang mga tauhan ay nagbanta sa mga tao ng bayan, na hinihiling na ibigay si Sean. Inihanda pa nilang bitihin ang lolo ni Adele kapag tumanggi ang mga tao. Sa halip na sumuko, itinaas ni Jane at ng iba ang kanilang mga sandata, determinadong ipagtanggol ang kanilang bayan. Habang lumalala ang mga bagay, humakbang pasulong si Sean. Sinabi niya sa mga taga-bayan na ibaba ang kanilang mga baril, ibinato ang kanyang pistola sa lupa, at sumuko kay Cutler sa kondisyon na walang ibang masasaktan. Pumayag si Cutler, ngunit nagkaroon ng kaguluhan nang hindi sinasadyang ilabas ng isang taga-bayan ang dinamita na inilagay niya sa kanyang lugar. Ang pagsabog ay nagbunsod ng putukan sa pagitan ng mga bounty hunters at ng mga tao sa bayan kung saan nahuli si Sean sa gitna. Kahit na walang armas, nilabanan niya ang mga kalaban gamit ang kanyang mga kamay. Sa pakikibaka, sinipa ng isa sa mga bounty hunters ang dumi sa ilalim ng lolo ni Adele, na iniwan siyang nabulunan sa lubad. Kinuha ni Sean ang isang pistola at binaril ang lubad, na nagligtas sa kanya. Nagpapatuloy ang labanan. Nagawa ni Sean na talunin ang isa sa mga bounty hunters, ngunit binaril siya sa dibdib. Maya-maya pa, diretsyong hinarap niya si Cutler. Noon, naubos na ang mga tauhan ni Cutler, at tumayo si Sean kasama si Jane sa kanyang tabi. Sinabi ni Sean kay Cutler na hindi na niya gustong pumatay at humingi pa nga ng tawad sa pananakit sa kanya noon, na naging dahilan ng pangungutya sa kanya. Inihagis niya ang kanyang pistola at hiniling kay Jane na gawin din iyon, ayaw niyang dalhin ang pasanin ng pagpatay. Ngunit tumanggi si Cutler na sumuko. Dahil sa paghihiganti at $4,000 na pabuya, naghanda siyang tapusin si Sean. Sa huling sandali, pumagitna si Jack at binaril ang kamay ni Cutler, na nagligtas sa buhay ni Sean. Nang matalo ang kanilang pinuno, nahuli ang mga bounty hunters. Hindi nagtagal, dumating si Kent at ang kanyang mga tropa, kinuha ang kustodiya ng gang ni Cutler, at pinaalis sila sa Canada dahil sa paglabag sa batas. Nang mawala ang banta, pinili ni Sean na manatili sa bayan. May utang daw siyang utang kay Jane at sa mga taong tumulong sa kanya. Sa totoo lang, nanatili siya dahil nakahanap na siya ng lugar kung saan siya nararapat. Kasama si Jane at ang komunidad na tumanggap sa kanya, iniwan ni Sean ang marahas na buhay ng Wild West at niyakap ang isang bagong simula na binuo sa tiwala, kabaitan, at kapayapaan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.